Marcos Jr. Para sa unang bahagi ng ating programa, ating tunghayan ang isa sa mga pangunahing inisyatiba ng ating pamahalaan. Bawat bayan makikinabang. Isinasagawa ito bilang bahagi ng pinalawak na implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF sa buong bansa na naglalayong mapabilis ang paghahatid ng tulong sa bawat komunidad. Sa programang ito, mahigit na 235,000 ang makakatanggap ng tig 10 kilong bigas, 6 na beses sa bawat taon sa buong probinsya ng Batangas. Ayon sa ating Pangulo, ang pagkain, lalo na ang bigas, ay nananatiling pangunahing prioridad ng pamahalaan upang matiyak na walang Pilipino ang magugutom. Ito ay isang hakbang ng pamahalaan na naglalayong matugunan ang pangangailangan ng mamamayan sa gitna ng mga hamon sa pagkain, lalo na sa mga pamilyang lubhang apektado ng kasalukuyang krisis sa langis at mga kalamidad. Sa pamamagitan ng programang ito, layunin ng Malacanang na tiyakin na ang bawat Pilipino ay may sapat na supply ng bigas na isa sa pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Nakatuon din ito sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa bansa at pagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga pamilyang may mababang kita. Sa kabuuan, naglalayon po itong mabigyan ng agarang tulong sa pagkain ang mga pamilyang mahihirap at lubhang nangangailangan. Mapanatili ang sapat na supply ng bigas sa mga komunidad sa buong bansa at suportahan ang pambansang seguridad sa pagkain at bawasan ang kakulangan sa pangunahing pagkain. Sa ganito nga pong paraan ay ipinapakita ng pamahalaan ang malasakit nito sa kapakanan ng mamamayan at ang pagtutok sa pangmatagalang pag-unlad at kalusugan ng bawat pamilya. At ngayon nga po ay ating masasaksihan ang pamimigay na pinangungunahan po ng ating Pangulo sa atin pong mga katuwang na manggagawa sa serbisyo publiko. Ang atin pong mga head of the families, ang ating mga essential community workers na naririto ngayon mula sa Batangas City, at mamaya naman po ay ang iba pa nating mga kababayan dito sa lalawigan ng Batangas. Mayroon po tayo mga kasamang mga magsasaka, mga fisher folks, and security guards. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo at ngayon po, muli maraming salamat po, mahal na Pangulo at sa ating mga opisyal. Ngayon naman po ay ating inaanyayahan ng ating mahal na Pangulo na magtungo sa loob upang bisitahin ang ongoing orientation of the Presidential Scholars. Maraming salamat po.
sa magbibigay ng biyaya, karagdagan pong biyaya para sa mga scholars po dito sa lalawigan ng Batangas. Alam naman nating lahat kung ano ang biyayang maibibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan. Ito kami, kayo ang bukas. Kaya ang pasasalamat sa ating pong Presidente, Bongbong. Narito po siya. Maraming salamat sa ating putihing gobernadora, Gobernador Vilma. Masama lang ang loob namin ni Secretary Ralph. Sabi nga sa kanya masyado siya nakapustura. Kaming dalawa ni Sec Ralph, nagbukang driver niya kasi masyadong maganda. Mahirap talaga yung matabi sa masyadong maganda. Anyway, magandang hapon sa inyo lahat. At kami nandito upang tiyakin na magandang takbo dito sa ating naging programa para sa lalong-lalo na sa ating mga scholar. Ito ay isang bahagi nung mas malaking programa na bawat barangay ay makikinabang. At doon sa programang yan, nagbibigay kami ng tigda 200,000 sa bawat barangay. At ang hatian ng pera ay yung 100,000 ay bibigay sa 5 na qualified na scholar. So yung 100,000 ibibigay sa 5, 2020 ang ibibigay. Para naman, lalong-lalo na yung mag-graduate na, pero baka hindi makapag-graduate dahil hindi kulang ang pambayad, ang mga barangay chairman, mga barangay official, ay malalaman nila kung sino sa inyo yung mga kailangan. Ay mabuti tayo, nandito na pala kayo. At magandang makita at nakakatuwa na malaman na kayong lahat ay magtatapos dahil sa aming itong bagong programa namin. Malaking bagay dahil hindi magiging sikat ang Pilipinas kung hindi sikat ang ating mga kabataan. At nakikita ko naman na malaki at maganda ang pag-asa ng Pilipinas kapag kayo. Ang mga susunod, kami mga gurang na kami. Kaya kailangan ma-develop na kayo na pagka kami wala na, kailangan nandiyan kayo, handa kayo. At ito ay isang maliit lamang na bagay na may tulong namin para naman matiyak natin na kayo nga, na mga qualified at mga deserving students ay makakapagtapos. Nice to see you all. Magandang hapon sa inyo. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas.
Maaari na po tayong maupo. Muli po, isang pagbati ng magandang hapon sa ating lahat. Tayo ay nagtitipon para sa isang programa sa lalawigan ng Batangas, kung saan ang bawat bayan at mamamayan ay makikinabang. Upang magbigay ng pambungad na pananalita, inaanyayahan po natin ang butihing alkalde ng lungsod ng Batangas, kagalang-galang Mayor Mario Vittorio A. Marinho. Magandang araw sa ating minamahal na panauhin. Mga lingkod bayan, mamamayan, at kababayan kong giliw. Ako po si Marvy Marinho, inyong lingkod na nagagalak bumati sa pagtitipong ito na puno ng pag-asa at pagkakaisa ng ating lahi. At higit sa lahat, sa aming pagbibigay-pugay sa pinuno ng ating bansa, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na tunay may malasakit sa masa, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na naglatag ng programang may layunin na sa gitna ng krisis, programa ay may pamahagi sa bawat sektor na nangangailangan din. Sa kanyang adhikain, may tulong na pinansyal para sa mga barangay din upang sa lokal na pamahalaan, serbisyo'y maghatid ng tunay at pansin. Sa bawat hakbang ng kanyang pamumuno, dama ang pag-aaruga na walang maiiwan at lahat ay kasabay sa pag-unlad ng ating bansa. Sa araw na ito, amin kayong mainit na tinatanggap. Kaming Batanggenyo ay tunay na nagagalak. Huwag po kayong maniniwala na ang Batanggenyo daw ay maligalig. Sapagkat ang tunay, kami ay batikang mangingibig. Mahal namin kayo, mahal namin Pangulo. Sa inyong pagdayo, iisa ang aming siphayo. Biyayang dala nyo'y tunay naming mapapakinabangan. Kaya't hiling namin, dalas-dalasan nyo po ang pagpunta dito. Pagkakaisa at pagtutulungan ang siyang ating pundasyon at esensya. Naway magsilbing inspirasyon ang pagtitipong ito sa ating lahat upang sama-sama nating itaguyod ang kaunlaran ng Batangas at ng ating bansa sa hinaharap. Muli, maligayang pagdating sa inyong lahat at mabuhay ang ating bayan, mabuhay ang Batangas, mabuhay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po, Bao. Maraming salamat po, Mayor Marinho. Sa puntong ito, ating ituon ang ating atensyon sa LEDWAL para sa isang audio-visual presentation. Layunin po ng pamahalaang nasyonal nang mabilisan ang paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan po ng pagtiyak ng napapanahon ng paglalabas ng tinatawag nating Local Government Support Fund or LGSF at pagtutok nito sa pagtugon sa mga mahalagang pangangailangan ng mga mamamayan. Sabi nga po, Executive Secretary Ralph Recto, deliver without delay, spend with discipline, build with integrity, and make the results visible, measurable, and felt by the Filipinos.
Ito rin po ang parehong hangarin natin dito sa Batangas, na sa bawat proyekto, bawat programa, bawat Batanggenyong makikinabang sa programa, sadya ho, maisilbi natin ng mabilisan. Sa matatag na Batangas, malinaw ang direksyon. Sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto, ito ang nagsisilbing puso ng pamahalaan, ang Hearts Program. Isa sa pinakapangunahing layunin nito ang ilapit ang Kapitolyo sa tao. Sa pamamagitan ng Capitol on Wheels, ang pamahalaan mismo ang lumalapit sa bawat barangay. Ang bawat programa, bawat proyekto, at bawat serbisyo ay nakaangkla sa iisang direksyon. Isang Batangas na mas malusog, mas may oportunidad, at mas matatag. Ito ay pinapalakas sa pamamagitan ng suporta ng nasyonal na pamahalaan, kung saan ang bawat lungsod, bayan at barangay ay aktibong katuwang sa pag-unlad. Sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang, ang tulong ay hindi lamang ipinapamahagi. Ito ay nagiging ginhawa sa bawat pamilyang Batanggenyo. Isang paalala na may pamahalaang nagmamalasakit at patuloy na kumikilos. Sa matatag na Batangas, maunlad ang bagong Pilipinas. Mga kaibigan, para sa kaniyang mensahe, ang ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto! Maraming salamat po. Maupo na po tayo. Magandang hapon ho sa inyong lahat! Mabuhay ang Batangas! Mabuhay ang Batanggenyo! Sa atin pong lahat, isang napakagandang hapon, a blessed afternoon. Pero isang mainit na pagbati po sa ating pong Pangulo, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Sa ating pong mga kasama sa pambansang pamahalaan, sa ating pong Acting Executive Secretary, Ralph Recto, sa ating pong mga ginagalang na mga lokal na opisyal at sa bawat Batanggenyo na naririto po ngayong hapon. Malaki po ang akin pong pasasalamat sa patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa atin pong lalawigan. Ngayon ay isang magandang pagkakataon na mararamdaman po natin ang kolaborasyon, partnership at pagtutulungan ng serbisyo mula sa pamahalaang nasyonal at sa atin dito sa lokal. Ngayong araw, malinaw ang ating mensahe. Ang pag-unlad ay mas napapabilis kapag tayo po ay nagkakaisa, ang ating pong nasyonal at ang lokal na pamahalaan. At ngayon, bilang ina ng pamahalaang panglalawigan, ang papel ko po ngayon ay maging tulay. Tulay sa pagitan po ng mga programa ng ating pong pambansang pamahalaan para po sa mga tunay na pangangailangan ng ating pong komunidad. Tulay na nag-uugnay, tulay na nagtatiyak na ang programa ay nagkakaroon ng konkreto at tunay na aksyon at solusyon. At higit sa lahat, kami po ay tumitiyak na ang serbisyo ay nararamdaman hindi lamang sa nasyonal, hindi lamang ng LGU, kung hindi hanggang sa barangay. Ito ang diwa po ng isang whole-of-government approach. Matibay na pagtutulungan ng gobyerno sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Ngunit naniniwala tayo na ito ho ay hindi magiging ganap
kung wala ang whole of LGU partnership na ang ibig sabihin ay kasama tayong lokal sa pagpapatibay ng serbisyo sa pangangailangan ng bawat Pilipino. At dito po sa Batangas, malinaw ang ating direksyon. Sa pamamagitan po ng ating Hearts Program, patuloy po nating pinapalakas ang isang epektibong serbisyo sa pangangailangan ng bawat komunidad. Katuwang ang mga proyekto na ating pong inilulunsad sa araw na ito. Una po dito ay ang proyekto po ng ating national government, ng ating pong Pangulong Bongbong, ang programang Bawat Barangay Makikinabang. Ang bawat barangay po ay makakatanggap ng 200,000 pesos. Ito po ay isang makasaysayang partnership sa pagitan ng pambansang pamahalaan. At dito po sa ating lalawigan, 1,078 barangays po ang siyahong mabibiyayaan ng 200,000 per barangay. Mas malawak pa ho ang inisyatibo na ito dahil ito po ay nakalaan pa sa mahigit 40,000 na barangay sa buong bansang Pilipinas. Ang pondo pong ito ay napakalinaw ng layunin. Kalahati po ng pondo sa 200,000 ay ilalaan po natin sa educational presidential scholars. Ito ho ay para po sa bawat barangay ay may 5 scholars na alagaan ang programang ito para masiguro na sila ay matutulungan sa kanila pong pag-aaral. Dahil eto na tayo ngayon, sila ang bukas. At ang kalahati naman po nito ay karagdagan para po pang-ayuda o augmentation sa pangangailangan pa ng inyong mga barangay. This is an additional program to our barangays sa ilalim po ng Socio-Civic Presidential Fund ng ating pong Pangulo. At ito po ang programa, uulitin ko, Bawat Barangay Makikinabang. Palakpakan naman po natin ang ating Pangulo. Pangulong Bongbong, maraming salamat po. Malaking tulong po ito para po sa ating mga barangay. At bilang ina ng lalawigan, ako po ay lubos na nagagalak, napakasaya at nagpapasalamat na ang Batangas po ang napili ninyo para gawin pong pilot area ng programang ito. Malinaw na patunay na ang tiwala sa kakayahan ng ating mga barangay ay napakalaki. Kaya palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Ang ikalawa na programa na malaking uling pakinabang ng mga Pilipino kasama ang Batanggenyo, ang bawat bayan ay makikinabang ng suporta sa pamamagitan po ng Local Government Support Fund o GSF ang tawag natin dito. Sa panahon ng krisis tulad ngayon, malinaw ang ating direksyon. Kailangan natin ng mas mabilis, direkta, mas ramdam na pagtugon ng ating pong pamahalaan sa pangunahing pangangailangan po ng ating mga kababayan sa ngayon. At ngayong araw na to, sa utulong po ng ating mahal na Pangulo, sisimulan na natin ang pamamahagi ng 10 kilong bigas na matatanggap ng mahigit 235,000 pamilyang Batanggenyo dito sa ating lalawigan na mayroon pong 6 cycle or 6 na beses na matatanggap sa isang taon. Ito po ay hindi lamang ayuda. Ito po ay katiyakan na sa panahon ng pangangailangan, mayroon po tayong gobyerno na kumikilos, may gobyernong maaasahan, at mayroong gobyernong tumutulong. Palakpakan naman po natin. Kasabay po nito, makakatuwang din ang pambansang pamahalaan ng ating pong mga lokal na pamahalaan
upang maisakatuparan ng iba't ibang proyekto na prioridad ng ating mga minamahal na mayor ng atin pong mga bayan at lungsod. Mga proyektong direktang tutugon sa pangangailangan ng bawat bayan dito sa Batangas. Sa mga minamahal ko pong mayors, ito naman ay atin na pong napagpulungan. Tama po ba? Kaya iisa ang ating pong patutunguhan. At ito po ay patuloy natin ngayong pinagsusumikapan at patuloy po natin ginagawa ng konkretong programa na makapagbibigay po ng suporta sa pangangailangan ng bawat Batanggenyo. Kaya naman sa ating Pangulo, maraming salamat po sa inyong tiwala sa amin sa lokal na pamahalaan. Sa ating pong mga minamahal na mayors, barangay officials at sa bawat kawani ng gobyerno, ang tagumpay ng programang ito ay tagumpay nating lahat. Kaya ito ho ay ating pong pagtutulong-tulungan para maging matagumpay. At sa atin pong mga kababayan, asahan ninyo na ang inyong pamahalaan ay patuloy po na lalapit, kikilos at maglilingkod po sa inyo. Ngunit, we will do our share, but you have to do your share too. Kailangan nagtutulungan ang bawat isa sa atin para sa itatagumpay ng ating pong lalawigan. Sa ating pong national government, maraming salamat po. Pero pabayaan niyo po na magpasalamat din po ako sa isang taong kaya nating ipagmalaki dahil siya isang Batanggenyo. Ito po ay walang iba kundi ang ating Executive Secretary Ralph Recto. Isang taong hindi tumitigil para makapagbigay ng tunay na serbisyo sa pangangailangan ng Pilipino. Papa, maraming salamat. At sana po, ipagpatuloy po natin ang pagtutulungan para po sa isang matatag na Batangas tungo sa maunlad na bagong Pilipinas. Muli, sa iginagalang po nating Ama ng ating pong bansang Pilipinas, maraming salamat po. Palakpakan naman po natin. At isang napaka-positibo at magandang hapon sa inyong lahat. Pero bago ako matapos, pwede ho bang makahiling ng isang bagay sa inyo? Pwede ho ba? Ay palakpak kung pwede. Sa nangyayari pong pagsubok sa ating bansa, hinihiling ko at ipinagdarasal, sana ay huwag tayong maging parte ng problema. Dapat maging parte tayo ng solusyon para sa ikatatahimik at ikatatagumpay ng ating bansa. May God bless us all. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Governor Santos Recto. At ngayon, inaanayahan po natin ang ating Acting Executive Secretary, Honorable Ralph G. Recto, para magbigay ng kaniyang mensahe. Sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., Congresswoman Jervil Beatrix Luistro, Congressman Caloy Bolilla, Congresswoman Beverly Rose Dimacuja, Congressman Ryan Santos Recto, Mayor Marvy Marino, at siyempre sa aking pinakamamahal na gobernador ng Batangas, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa,
Vilma Santos Recto, sa ating mga bukal, sa lahat ng leader ng LGU, sa ating mga barangay captains, magandang hapon po sa inyong lahat. At tuloy po kayo sa Batangas, mahal na Pangulo. Alam po ninyo, ang Presidente po, ang aking natural alarm clock. Bago po tumilaok ang manok, may mensahe na sa aking cellphone. At sa gabi naman, tulog na ang mga anghel. Sige pa rin padala ng komunikasyon. Bago sumikat ang araw, naghahanda na sa kanyang mga inspeksyon na mga programa na hatid ay ginhawa at biyaya sa tao. Nilalagare ang buong Pilipinas. Walang tigil ang Ronda Serbisyo. Kahapon, siya'y nasa Nueva Ecija upang magpasinaya ng mga pabahay. Nung Miyerkules, biyaheng Pangasinan naman siya. Lunes, parang konduktor ng bus, akyat panaog sa mga pampublikong sasakyan, nakasapi sa Transport Service Contracting Program. Noong April 17, umakyat ng Benguet, ininspeksyon ang bagsakan ng gulay at nagdispatcha pa ng mga bus na lulan ay gulay na ipapamahagi ng libre sa Manila. Noong isang araw, kargador naman ng bigas ang PEG. Ginawang barbell ang isang sako doon sa rice distribution sa Maynila. Noong Abril 9, nagbilad sa araw sa tuktok ng Mount Samat. At yan lang ang outdoor component ng kanyang pang-araw-araw na pagganap sa kanyang mga tungkulin. Kung nasa palasyo, hindi naman mapakali ang master of multitasking. Kaliwat kanan ang mga pulong. He reads the fine print of reports and the impact of big projects writ large. Tingin ko nga, inuunan pa sa gabi ang mga ulat. Kaya hindi po yan ang diskarte ng isang low-bat na leader. Tulad ng paninira ng kakarampot na lagtutay ang mga isip. This is a high-energy presidency of a healthy leader. Walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Mahal na Pangulo, sinabi ko ito kasi dito sa Batangas, kilala ang tao sa dalawang bagay. Pagiging prangka at masipag. Hindi uso rito ang puro satsat at salita. Ang mahalaga, may gawa, may resulta na nakikita. And perhaps, this is exactly the right spirit for today. Because in the middle of all the political noise, we are here to serve, work, and deliver. At habang tayo ay naririto sa Batangas, uunahan ko na rin ang mga mahilig agad maglagay ng kulay sa lahat ng bagay. What we are doing here today is not a Batangas-only story. This is not a hometown accommodation. This is not a regional favor. This is a national commitment. Ito'y ginagawa sa buong bansa. Lahat ng lalawigan at lungsod, bayan at barangay. Hindi color-coded na politika. Kaya nga buong bayan makikinabang. Sa taong ito, halos 1.4 trillion pesos ang alokasyon sa LGUs. Nakakapaloob dito ang Local Government Support Fund na 57.6 billion pesos. Pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. Para walang kupit at walang puslit,
may formulang sinusunod sa hatian. May menu ng mga proyektong papayagan. Pamahalaan lokal ang magdedetermina kung anong mga proyekto ito ilalaan. Ika nga ng classmate ko sa kabinete na si Sani Angara, hawak nyo mga LGU ang build. Kalakip rin sa LGSF ang 22.5 billion pisong libreng bigas para sa mga mahihirap. Hindi lang diretso sa bayan, diretso pa sa sikmura. Tulong na literal na matitikman. Bukod pa sa LGSF, may dagdag na 200,000 pesos ang matatanggap ng bawat barangay mula sa Socio-Civic Projects Fund ng tanggapan ng Pangulo. Lahat ng 42,000 barangays sa bansa ay mabibigyan nito. Walang exempted, walang excluded. Ang maganda pa, kalahati ng 200,000 ay ilalaan para allowance ng 5 piling college seniors sa bawat barangay. Dahil ang gusto ng Pangulo ay may graduate sa bawat barangay. At ito ay upang masiguro na sa gitna ng krisis, makakapagtapos sila. Tulong para tuloy ang pagsuot nila ng toga. This will bring around 200,000 college seniors across the finish line. Ito'y ilan lang sa maraming patunay na kinikilala ng Pangulo ang mahalagang ambag ng barangay. Hindi lang niya katulong ang mga gobernadora, hindi niya lang kabalikat ang mga kongresista, hindi niya lang kakampi ang mga mayor, higit sa lahat, katuwang niya ang mga leader ng barangay. Ang kagandahan po nito ay nang naisip ng Pangulo na taasan ang pondo para sa mga lokal na pamahalaan. Hindi namin inakala na mag-uupakan ang Amerika at Iran. Kaya nung sumiklab ang kanilang hidwaan, nakaumang na ang LGSF bilang dagdag bala sa ating arsenal of responses. LGSF became part of our rapid response. Pero gusto ko lang pong linawin. All of this that we are distributing today is not a blank check. It is a trust fund in the truest political sense. Public money entrusted to public officials for public purposes. So clear rules are in place, transparency is required, accountability is expected. At baliwala ang lahat ng ito kung ang maalala ng tao ay kakulangan, pagkaantala o pangakong hindi natupad. Kaya kung ang LGSF ay isang pakete, meron itong pabalat na ito ang nakasulat, do not delay. So to our governor, our mayors, our barangay officials, and our local partners here in Batangas, and across the country, maraming salamat sa suporta nyo sa pambansang pamahalaan. Uulitin ko, hindi lang sa Batangas ito nangyayari. Mula Apari hanggang Ulo. Sa bagong Pilipinas, hindi lang iilan ang makikinabang. Sa bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Maraming salamat po. Mabuhay ang matatag na Batangas. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
Sa pagkakataong ito, inaanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo kasama si Acting Executive Secretary Ralph G. Recto upang pangunahan ang pagkakaloob ng Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance na nagkakahalagang 200,000 pesos kay Provincial ABC Federation President Fernando R. Rocafort, kasama ang 30 ABC Presidents na makatatanggap din ng 200,000 pesos bawat isa. Para sa mga sumusunod na bayan at lungsod, Bayan ng Cuenca, San Juan, Calatagan, Padre Garcia, Bawan, Lobo, Lian, San Pascual, Balayan, Calaca, Lemery, Tui, San Luis, Tingloy, Agoncillo, Alitagtag, Balete, Laurel. Inaanyayahan din po natin sa itaas ng entablado ang butihing gobernadora ng lalawigan ng Batangas. At ang butihing kongresista mula sa ika-6 na distrito, Congressman Ryan Santos Recto. Patuloy pa rin ipamamahagi ang 200,000 piso para sa mga sumusunod na bayan at lungsod. Laurel, Malvar, Mataas na Kahoy, San Nicolas, Santa Teresita, Santo Tomas, Talisay, Ibaan, Rosario, San Jose, Taysan, Batangas City at Lipa City. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo. At ngayon, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, narito po ang ating kababayang Batanggenyo, our Executive Secretary, Ralph G. Recto. Mga kababayan, ikinararangal kong ipakilala sa inyo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Executive Secretary, anak ng Batangas, ang Executive Secretary, Secretary Ralph Recto. Babatiin ko rin ang butihin at matalik kong kaibigan na, magsiupo po tayo. Babatiin ko rin po ang ating butihing gobernadora at nakaibigan ko, alam niyo po, ang katotohanan, ay mas nauna ko pa naging kaibigan si Ate B. Ate B pa lang siya noon, di pa siya gobernador noon.
Bago ko naging malapit naman sa pamilya ni Ralph Recto at kababata ko silang pareho. Ngunit hindi ko akalain na bibisita ko rito sa Batangas bilang isang Pangulo na magbabati sila sa isa't isa, may kilig pa ng konti. Sa ibang probinsya, walang ganyan eh. Dito lang yan sa Batangas. Ang dating congressman and the present mayor, magandang hapon ang ating mga kongresista na nandito, lahat ng LGU executives, mga mayor, at ang ating mga barangay officials, mga ABC president, barangay chairman na nandito lahat, at ang isa pang grupo ng beneficiary, ang ating mga scholar na ating binibigyan ng kaunting tulong. Ako po ay nagagalak makarating dito sa inyo, sa Batangas, hindi lamang dahil matagal-tagal na rin ang hindi ko nakakapagbisita at lagi kong tinitingnan kung kailan ako makakabalik at ay natutuwa na nabigyan naman ako ng pagkakataon na makabalik ngayon sa inyo rito. Lalong-lalo na dahil ating ilalabas at sinisimulan itong ating mga bagong programa. Ito nga yung ating narinig, itong unang-una, yung sa LGSF, na ang ginawa po namin ay magbibigay kami ng pondo sa mga LGU, sa mga probinsya, sa mga city government, at kuminsan, pag pinag-uusapan ng LGU, pag narinig mo na LGU, iniisip lang natin bayan, sa lungsod, at saka probinsya. Hindi po natin dapat makalimutan ang barangay. At kaya naman sila ay kasama, ay isang napakahalagang bahagi nitong ating mga programa na ginagawa. Yung LGSF po ay binibigay natin sa mga local government executives upang tumulong at sa ating mga programa na inilalahad ng ating pamahalaan. At ganun din sa ating mga barangay ay nagbibigay din tayo dito sa ating ibang programa naman na nanggagaling sa Socio-Economic Development Fund, ay lahat po ng pondo na ito, halimbawa yung LGSF po, matagal na pong nandyan. Yung Socio-Economic Development Fund, nandyan, Projects Fund, nandyan na rin, matagal na rin yan. Ngunit, hindi ko po makalimutan, nung governor ako, nakikita ko itong mga pondong ito, hindi naman nabababa sa local government. At nagagamit kung saan-saan. At siyempre, alam natin, alam mo, 3 terms din po ako na governor sa Ilocos Norte. So, 9 na taon ako nandun. At marami talaga akong natutunan. Kaya mula nung naging governor ako, bago po ako naging presidente, naging vice governor po ako. Naging governor ako. Tapos naging congressman ako, naging governor ulit. Lagi kong sinisipa sa trabaho ko, kaya pabago-bago. Bago naging congressman ulit, tapos naging senador. Kaya mula nung nag-governor po ako, sinasabi ko na, bakit hindi nyo ginagamit ang ating mga local government? At ang nararamdaman ko dati bilang gobernador, ay inuutusan lang kami ng national government, etong gawin ninyo, etong gawin ninyo. Hindi naman bagay. Sabi ko, madalas ko nga sabihin, nung una ako naging senador, sinasabi ko sa mga kasama ko, si Senator Ralph noon, alam niya to, ay sinasabi ko sa kanila, alam niyo, yung mga ginagawa ninyong mga panukala, ay maganda yan kung tignan mo sa papel. Pero sinasabi ko sa iyo, bilang dating gobernador, pagbaba niyan sa local level, walang mangyayari dyan dahil hindi tama yung approach ninyo. Kaya kailangan baguhin ninyo ang inyong pag-iisip. Kaya mula noon, ay lagi kong iniisip, ang local government ay in many ways, pwede mong sabihin, ay napakahalaga para sa buong pamahalaan, sa lokal na pamahalaan at sa pangbansang pamahalaan. Dahil, lagi ko pong sinasabi, kahit napakaganda ng mga programa, ng mga proyekto ng national government,
kung hindi po sisipagan, kung hindi po gagawin na magandang trabaho ng ating mga local government, ang taong bayan wala naman pong mararamdaman. Pag hindi maayos ang patakbo ng mga mayor, pag di maayos ang takbo ng ating mga board member, pag hindi maayos ang ating mga barangay chairman at saka barangay official, hindi po aabot kahit na ano pa ang binibigay ng national government. At ang katotohanan, hindi kaya ng national government gawin lahat yan kung hindi tulungan ng local government. Kaya po, ito po ang naging resulta po niyan. Ang naging bunga po niya ng pag-iisip na yan, itong mga programang kagaya nito na LGSF na nagbibigay tayo sa local government executives nang sa ganon ay magawa nila lahat ng mga kanilang pangangailangan. At naisip din namin, dapat yung mga barangay dahil kailangan natin tulungan. Dahil alam naman natin, ilang beses natin naririnig sa pagka umabot, yung mga barangay chairman, kailangan namin yung barangay at saka SK. Lagi natin naririnig. Pag dumating sa kanila, meron silang proyekto, meron silang gustong gawin. Sasabihin, wala na tayong pondo na nagamit na yung 10%, punta na kung saan. Sabi ko, hindi naman siguro tama yun. It's time already na may hawak na pondo rin ang ating mga barangay chairman. Dahil kung ano man ang kayamanan ng national government, ay hindi dapat maiwan sa taas. Dapat maibaba lahat yan. Yan ang pinakamahalagang trabaho ng lahat ng public servant. Kaya sabi natin, mag-isip tayo. Kaming dalawa ni Sec. Ralph, mag-isip tayo ng magandang programa para matulungan ang ating mga barangay chairman, ating barangay officials, na makapagbigay din, mailabas din nila yung kanilang initiative para kung ano ang pangangailangan nila. Dahil lagi ko pong sinasabi, as a local government official, nung governor ako, pinagmamalaki ko lagi, walang mas nakakaalam dito sa probinsya ko kaysa sa ako. Ako ang governor dito. Kung may mas marunong dito, siyang dapat maging governor. Dapat yung governor, ikaw ang pinakamarunong doon sa lugar mo. Kaya naniniwala din ako, lahat ng mayor, kayong pinakamarunong doon sa bayan ninyo. Yung mga barangay chairman, yung mga barangay official, kayong nakakaalam kung ano ba talaga ang kondisyon doon sa lugar ninyo. At lagi ko pong sinasabi noon pa, makinig kayo, yung mga national official, makinig kayo sa local government. Dahil magbibigay nga naman sila ng problema nila. Pero madalas, sila rin ang magbibigay sa iyo ng solusyon doon sa problema nila. Dahil hindi namin alam ang kondisyon doon sa inyo. Kayo magsasabi, ang pwedeng gawin, ganito, ganyan, pinakamaayos na solusyon dyan ay ganito, ganyan. Kaya nabuhay po itong mga programang ito upang mabigyan ng pagkakataon ang ating mga local government official na tugunan ang talagang mga problema na hinaharap ng kanilang mga constituent, ang mga nandun na inaalagaan nila sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga lungsod, sa kanilang mga probinsya. Yan po ay yan po ang pinanggalingan po nitong lahat ng pag-iisip na ito. At idadagdag ko na rin, hindi po kasama dito sa programang ito, ngunit yung kahit na yung pagpatayo po natin, dahil kulang na kulang tayo sa silid-aralan. Kaya't gumagawa kami ng malawakang proyekto para magtayo ng silid-aralan. Ngunit tinanong ko, kung pinakamabilis natin na pagtayo ng silid-aralan, ilan ang magagawa natin? Ang kulang natin, ganito karami. Ano magagawa natin sa bawat taon? Ganito lang Kakaunti naman. Bakit ganyan? Hindi tayo matatapos niyan. Naisip ko rin. Sabi ko, kayang-kaya ng mga local government yan. Kaya pati sa pagpatayo ng silid-aralan, kasama na ngayon ang local government. Kaya po, ay patuloy po natin ginagawa ito para makatulong din. At unang-una, alam po ninyo na ibanggit na yung 200,000 ay binibigay natin sa kada barangay ay 100,000 doon
ay para sa education, para sa mga scholar na gagawin natin presidential scholar. Tigda 20,000 ang ibibigay natin, mamimili ang ating mga barangay official dun sa lima na deserving student para naman tiyakin ay makatapos naman sila. At sa ating mga sa ating mga province, sa ating mga bayan, ay ganun din ang ating ginawa. Dinaan naman namin po sa Local Government Support Fund, yung LGSF, at upang ito naman, yung programa na pagbigay ng bigas. Dahil ito ay napakasimpleng bagay, ngunit napakalaki po ang epekto po nito. At asahan po ninyo, hindi ito minsanan. Hindi ito nangyari, ganito, magpo-programa tayo, magpapapicture tayo, tapos wala na, hindi nyo na makikita. Halimbawa, yung pagbigay ng bigas ay kada 2 buwan ay magbibigay ulit ng bigas. So, 6 na beses sa isang taon. Dahil po, nung una akong umupo bilang Pangulo, ay may nagtanong sa akin na hindi ko ini-expect na tanong. Tinanong sa akin, ano ba talagang, pagka natapos ka, nagsisimula pa lang ako noon, pero yun ang tanong, pagka natapos ka, ano yung talagang pangarap mo para sa Pilipinas na sana natupad mo? Ang sabi ko, ang pangarap ko ay sana pagbaba ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Kaya dahan-dahan po natin, tinatrabaho na umabot tayo doon sa pangarap, maging totoo ang aking pangarap. At para naman sa barangay, yung 200 ay pero yung mga scholar, dahil po napakahalaga na ang ating mga kabataan ay makapag-aral. Dahil alam naman natin, matagal na nasa eskwela pa tayo, naririnig natin, ang pag-asa ng bayan ay ang ating kabataan. Totoong-totoo po yun. At ang pag-aaral at pagka nag-graduate, basta't may pinag-aralan, kahit na po ano pang mangyari sa taong yun, yung yaman na yan, na na-train sila na mabuti, na marami silang alam, na natuto sila, may disiplina sila, yung yaman po na yan ay kahit ano pang gawin, hindi kayang nakawin ng kahit sino. At yan po ay magagamit ng ating mga kabataan habang buhay nila. Kaya't sa palagay ko, isa na ito sa pinakamagandang maibigay natin para sa ating mga kabataan. Patuloy po natin gagawin ito at sinasabi ko sa inyong lahat, kagaya na sabi ko, huwag niyong isipin na minsanan lang ito. Ngunit, babalik ko rin sa inyo. Sa ating mga government officials, sa ating mga local government, pagbutihan ninyo itong ginagawa natin mga programang ito. Pag maganda ang maging resulta nito, asahan ninyo, sa susunod na budget, lalakihan pa namin ang pondo para dito. Kaya the success or failure of these programs depends upon our working together well. Yung pagkakaisa ng national government, pagkakaisa sa national government at saka sa local government. At kung maayos ang maging trabaho natin, makikita ng tao yan. At masasabi natin, maganda pala ito. Dagdagan natin ang pondo para mas marawak pa, mas marami pa tayong matutulungan, mas marami pa magkakaroon ng benepisyo dito sa ating ginagawa. Nagkataon naman po, itong programang ito, talagang ito yung schedule ng mga programang ito. Nataon pa na nagkaroon ng gera sa gitnang silangan. At alam naman natin ang nagiging problema, tumaas ang presyo ng langis. At alam na natin yan. Pag tumaas ang presyo ng langis, kasama na yan lahat ng bilihin ng tao. Sabi ko naman sa ating mga economic manager, wala naman tayong magagawa doon sa langis. Dahil wala naman tayong sarili natin. Meron tayong konting gas, pero kakaunti lang. Kaya tumaasa tayo sa presyuhan sa ibang bansa. Ngunit, ang maari nating tulungan ay ang presyuhan ng pagkain. Kaya po ito ay naging kasama sa ating pag-iisip. At sa palagay ko naman, itong mga programang ito ay
patuloy na gagawin at tamang-tama ay dahil may krisis ng langis ay tamang-tama yung mga nangangailangan ay matutulungan. Kaya sana po ay ito ay maramdaman ng lahat, titiyakin po natin na ito ay maramdaman ng lahat. Hindi lang po ang mga opisyal, hindi lamang po ang mga nakakalapit, may access, ika nga. Ngunit lahat po ng taong bayan, lahat po ng ating mga kababayan. Ito ay galing lang po dahil alam naman natin tayong lahat, lalo na tayong mga nasa public service, nasa serbisyo publiko, ito po ay bunga lahat ng ating pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kaya po hindi po kami titigil, kaya po hindi po kami magpapahinga, hindi na kami natutulog, hindi nakakain hanggang po masabi natin na lahat ng ating kayang gawin ay ginawa natin at naramdaman ng tao at marami tayong natulungan at marami tayong nagawa pagandahin ang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Tinapatan niyo po yung init ng panahon sa init ng pagsalubong sa akin. Maraming salamat po. Magandang hapon po, mabuhay ang Batangas, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa bahaging ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa ibaba ng stage para sa isang group photo kasama ang iba pa nating mga bisita. Mangyaring magtipon-tipon po tayo sa gitnang bahagi, mga kaibigan, para sa isang group photo kasama po ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Muli po, magtipon-tipon tayo sa gitnang bahagi ng bulwagan para sa isang group photo. Compress po tayo. Mr. President, ready? Of a count of 3. 1, 2, 3. Ayan, isa pong approved sign. Thumbs up, everyone. Thumbs up. 1, 2, 3. And of course, 1 Batangas. 1 Batangas. Maraming salamat. At syempre, pwede po bang isang kaway-kaway mula sa lalawigan ng Batangas? At sa ngalan ng lahat ng mga Batanggenyo, maraming salamat po, mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr.